Purihin ang Diyos, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon. Napagkabuti ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa patuloy na pagpapala na patuloy na nating nararanasan mula sa Diyos. Mapagpalang umaga po sa bawat isang nanonood sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Diyos. At sa umaga pong ito tayo po patuloy na mag-aaral at magbubulay-bulay ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Bago po ang lahat, muli ako po sa lahat ang hindi pa nakakilala sa akin, Brother Romulo Flores po mula sa District 2, dito po sa lalawigan ng Marinduque, sa pangunguna po ng ating District Supervisor, Pastora Rebecca Quijada. Salamat po sa katapatan ng Panginoon, salamat sa kanyang katapatan, hallelujah. Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa umaga po ito, bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang banal at makapangyarihang salita, ang bawat isa po ay naanyahan kong umawit sa Panginoon. Mga kapatid, ang aking boses ay hindi talaga ito pang singer, ngunit ang aking pag-aawit ay patuloy ko pong iaalay sa ating Diyos sa buhay. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa kanyang patuloy na pagpapala. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po namin idinudulog, Panginoon, ang aming puso, ang aming mga buhay sa inyong banal na harapan, Panginoon. Hallelujah. 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 Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin niyo, na kayo ay mamasdan, makanig ka at sa iyo ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin niyo, na kayo ay mamasdan, makanig ka at sa iyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, mga kapatid, mula sa umpisa, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin niyo, na kayo ay mamasdan, makanig ka at sa iyo ay pumisan. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin niyo ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Hallelujah. O purihin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan, sa patuloy na pagpapala ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan, panibagong umagang ito, Panginoon, panibagong araw, pag-asa at pagpapalang nagmumula sa inyo. Salamat sa patuloy, Panginoon, na kapanatagan ng buhay. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa patuloy na patnubay ng iyong Santong Espiritu sa umaga pong ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa pribilehiyo at patuloy na pabor na aming nararanasan sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, pagkat binigyan niyo kami muli ng pagkakataon na mapapurihan kayo, maparangalan kayo. May panibagong buhay upang patuloy na maipaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Ama, aming Diyos. Ano pa pong natagpuan niyong karumihan sa aming mga buhay, mga batik ng kasalanan, Panginoon, mga pagkukulang po namin, mga pagpapabaya po namin, Panginoon, lahat ng karumihan, Panginoon, mula ulo hanggang dalampakan, ay patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon. Pakahugasan ng iyong banal na dugo at patuloy niyong gawing marapat, Panginoon, ang aming mga buhay sa paglilingkod, Panginoon, paglapit sa inyong banal harapan. Patuloy ko pong dalangin, Panginoon, patuloy po namin sama-samang panalangin sa umagang ito ang iyong pangunguna at pagsama at pagpapala sa morning devotion na ito, Panginoon. Sa pag-aaral ng inyong mga salita, patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan at malawak na pagkaunawa, Panginoon. Sa inyong banal at makapangyarihang salitang patuloy po namin pagbubulay-bulay ang pag-aaralan sa umaga pong ito. Bilang iyong abang lingkod, Panginoon, patuloy niyo po akong tulungan, maipaliwanag, maihag, Panginoon, na may kapangyarihan ang inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa umaga pang ito. Apart from me, Lord God, wala po ako magagawa, walang saysay ang lahat ng mga salitang lalabas sa aking mga bibig, Panginoon, kung wala ang inyong pagsama. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po kami, Panginoon, maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aming kalalagayan, ano man kalalagayan ng aking mga kapatid sa umagang ito, patuloy, Panginoon, ang mga pagkakataong ito, magkapagbigay, Panginoon, ng kaluguran at kapurihan sa inyong banal na pangalan. Tulungan niyo po kami, patuloy niyo kami pangunahan sa gawain ito, matapos ito, Panginoon, hallelujah, na nandun ang patuloy na pagkilos inyo, pangunguna at pagpapala, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umagang ito, salamat sa inyong katapatan, patuloy po namin ibinabalik po sa inyo ang malayang masaganang pagpupurit, pasasalamat, pagdakilat, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bubukas pa lamang po ng kanyang lang mga cellphone. Muli, Brother Romulo Flores po mula sa Doropit Poblasyon, District 2 sa lalawigan po ng Marinduque. Salamat sa katapatan ng Panginoon. Salamat sa kanyang patuloy na pagpapala. Purihin ang Diyos, tayo po'y mag-aral ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Mga kapatid ko, kay Kristo, kung kayo po'y may banal na kasulatan, akipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng 2 Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4. Muli ko pong uulitin sa aklat po ng 2 Timoteo, chapter 2, verse 2, chapter 2, verse 3 to 4. Ang sabi po rito, sa aklat ng 2 Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Mga kapatid ko sa Panginoon, sabi po rito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal, sa halip sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Mga kapatid ko, kay Kristo, ang pagiging kawal ay may mga tungkulin na dapat gampanan. At ang isang kawal ay hindi basta-basta sumasabak sa labanan na walang kaukulang training, walang sasanay ng sarili. Hindi basta-basta pumapasok sa labanan ng hindi kumpleto ang dala, walang bala o anumang sandata na dapat niyang daladalahin upang patuloy na makapagtagumpay dun sa ibinigay na tungkulin para sa kanya, sa labanan na dapat niyang sabakan. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante no may pamumuhay tayo na tapat at disiplinado tayong kawal. Napaka-importante no sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, lalo tigit na yung labanan natin sa mga panahon na ito ay napakatindi na. Malapit nang dumating ang Panginoon at yung mga kaabalahan ng mundong ito, yung mga bagay na dapat natin paglabanan sa mundong ito ay patindi na ng patindi. Pagsisikap sa pagsunod sa pagkakatalaga. Tinalaga tayo ng Diyos bilang mga kawal ni Kristo.
At dapat natin sundin. Dapat tayong tumalima dun sa mga utos, dun sa mga bagay na inaatang sa ating paglilingkod. Kaya sa umaga ito mga kapatid, meron tayong pag-aaralan ng 5 katangian. Dapat makita sa isang kawal, sa isang sundalo ni Kristo. At sa kabuuan, makikita natin kung paano magtalaga ang isang Kristiyano ng buhay patungkol sa paglilingkod upang mabigyan niya ng kasiyahan ang Diyos. Itinalaga tayo bilang mga kawal ni Kristo, mga lingkod ng Diyos, hindi para pasakitan natin ang Panginoon, hindi para bigyan natin ng dungis yung kanyang napakabanal na pangalan, kundi binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng kalakasan, binigyan tayo ng pagkakataon makapaglingkod sa Kanya para papurihan siya. Bigyan siya ng kasiyahan, bigyan siya ng bagay na makapagpapaligaya sa Kanya. Ganon din naman kung tayo may mga pinaglilingkuran maliban sa ating Diyos, di po bagat ginagawa natin yung ating pinakamabuti para hindi tayo matanggal sa trabaho, para hindi tayo matanggal sa mga bagay na nagiging hanap buhay natin. Kailangan yung katapatan, kailangan yung kasiglahan, yung mga bagay na dapat nating gawin upang makapagpatuloy dun sa paglilingkod na inaatang sa atin. Unang katangian, unang dapat na makita sa isang mabuting kawal ni Kristo. Unang bagay, kailangan maging matatag tayo, matibay at may pagtitiis. Bakit mga kapatid? Sapagkat marami tayong susuungin mga pagsubok. Hindi na pwedeng maihiwalay sa isang kawal, sa isang Kristiyano, sa isang lingkod ng Diyos, yung mga pagtitiis, yung pagsubok, suliranin sa buhay na ito. Sapagkat itong mga bagay na ito ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Itong mga bagay na ito ang patuloy na magbibigay sa atin, hallelujah, ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Yung mga bagay na ito ang magbibigay sa atin upang madalisay yung ating pananampalataya kung ito ba'y tapat o totoo sa harapan ng Diyos. Ang mabuting kawal ay handang makibahagi sa hirap at pagsubok ng walang reklamo. Kailangan daw po sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, sabi dito sa kanyang mga salita, ang makibahagi ka sa hirap na tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kailangan daw po wala tayong reklamo. At alam niyo po mga kapatid, naging ano ko na sa buhay na ito, sa paglilingkod, na kapag may mga pagsubok sa buhay, nagiging positibo lahat ako sa lahat ng bagay na dumarating sa aking buhay. Ginagawa kong positive lahat upang patuloy na hindi ako panghinaan, upang patuloy na masigla ako sa paglilingkod. Patuloy nandun yung katatahagan sa paglilingkod. Sabi doon, kailangan maging matatag tayo, matibay at may pagtitiis. Bakit mga kapatid? Kung babasahin po natin ang sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse 21. Ito po ang sulat dito sa mga bagay na dapat nating tinitiis. Sabi po rito sa unang Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hallelujah! Purihan ng Diyos. Sabi po rito, ang pagtitiis daw po ng hirap, yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, yung pagtitiis natin, yung mga bagay na sinusuong natin sa sanlibutan ito ay bahagi ng pagkatawag sa atin ni Kristo. Hindi tayo magiging mabuting kawal o mabuting lingkod kung wala tayong bagay na tinitiis sa buhay na ito. Bakit mga kapatid? Sabi ko nga po kanina, ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Nagpapakita at dumadalisay sa ating mga buhay pananampalataya kung talagang nakaangkla tayo sa Panginoon, pinangahawakan natin yung Diyos na buhay. Tayo sa Kanya lamang tayo umaasa at hindi sa ating lakas, hindi sa ating magagawa, kundi sa dakilang kapangyarihan at magagawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Maging mabuting kawal tayo, maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Sabi po doon, bahagi ng pagkatawag, yung pagtitiis ng hirap. At may mga bagay, may pag-asa mga kapatid, doon sa pagtitiis na ating sinusuong o ating pinaglalabanan sa mga buhay na ito. Bakit mga kapatid? Kung babasahin natin yung aklat ng Roma, chapter 5, ano po yung magiging napakagandang resulta ng mga bagay na tinitiis po natin? Sabi po rito, aklat ng Roma, chapter 5, verse 3 to 4. Roma 5, chapter 5, verse 3 to 4, ang sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga.
Habang nagtitiis tayo, nagiging matyaga tayo, pinaglalabanan natin yung mga bagay na sinusuong natin sa paglilingkod na ito. Ang sabi pa po rito, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Mga kapatid, alam natin kahit na tayo nahihirapan o kaya naman para bang may pagkakataon na gusto nyo nang sumuko, isa lang ang tiyak mga kapatid, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Patuloy siyang handang tumulong sa mga lingkod niyang patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi niya hahayaan na tayo ay subukin sa mga bagay na hindi natin kaya. Sinasabi po sa aklat ng unang Korinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa tao. Tapat ang Diyos, bibigyan tayo ng lakas at karunungan upang malampasan yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pagbahagi na mga kapatid yung pagtitiis, kaya kailangan nating matatag, kailangan nating matibay, sapagkat walang kawal na hindi nagtitiis, walang kawal na hindi matatag sa kanyang pagiging kawal. Pangalawa, katangian mga kapatid, kailangan meron tayong focus at dedication, paglalaan at pagtatalaga. Unang bagay, sabi ko po kanina, matatag at matibay. Pangalawa, may paglalaan tayo at may pagtatalaga ng buhay. Ang isang kawan ay laan lagi sa misyon na meron siya. Hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal, lalo na sa mga bagay sa buhay na ito na maaari makasira sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Napakalinaw nun mga kapatid. Ang sabi po doon sa ating teksto na pinag-aaralan sa umagang ito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So, kailangan may paglalaan tayo ng oras, may pagtatalaga tayo ng buhay. Hindi pwedeng isang minuto lang yung para sa Panginoon or mga bagay, Lord, saka ka na muna. Meron akong ginugol na mga pangarap sa buhay. Hindi bagat mas maganda doon sa mga pangarap natin na inaasahan na gusto nating marating sa buhay na ito, lagi nating kasama ang Panginoon. Bakit? Sigurado yung pagtatagumpay. Sigurado nating makukuha yung mga pangarap na yun kung laging inuuna natin yung kaharian ng Diyos. Laging kasama yung Panginoon sa mga plano natin sa buhay. Salamat sa kanyang katapatan. Sabi po roon, ang isang kawal ay laging laan sa misyon na meron siya. Ano ba yung pagkakatawag sa atin? Ano ba yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ano ba yung responsibilidad o anong yung misyon na iniatang sa ating mga balikat? Di ba isang bagay ang sinabi sa atin ng Panginoon? Kailangan tayong humayo, go and make disciple. Kailangan natin maipangaral yung salita ng Panginoon upang sa gayon mas marami tayong maipasalubong sa Panginoon, mga kaluluwang maipapasalubong natin siya kapag nagbalik na ang Panginoon. Hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Napakalinaw po nung sinasabi ng aklat ng Roma chapter 12 verse 2. Ano pong sabi po doon? Huwag kang makibahagi sa mga bagay. Ano pong sabi po rito? Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong pagguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi po rin kanina din, huwag tayong magiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, sabi ng Panginoon, hayaan natin baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang patuloy nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Patuloy tayong makasunod sa kanyang dakilang kalooban. Patuloy tayong makasunod doon sa pagkakatalaga sa atin. Hindi lang bilang pastor, hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. Hindi lang naman yung tungkulin ay naiatang lang doon sa mga supervisor natin, doon sa ating superintendent, hindi lamang doon sa ating mga tagapanguna, sa mga pastor. Tayong lahat ay may tungkulin, may gampanin. Noong tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nakaatang na yung mga tungkulin. Yung paglilingkod ay hindi mawawala sa atin mga kapatid. Kaulam na ito sa ating buhay, pananampalataya. Ano pa po sinasabi ng kasulatan patungkol doon sa pagtatalaga at dapat may paglalaan tayo ng oras? Aklat ng Kolosas. Aklat ng Kolosas chapter 3 verse 2. Ano pong sabi po rito? Mga bagay na panlangit ang dapat nating isipin. Sabi po rito, Kolosas chapter 3 verse 2.
Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo at ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, yung panlangit ang dapat nating isipin, yung buhay na walang hanggan. Hindi yung mga bagay na panlupa. O hindi masama mga kapatid na mangarap tayo na magkaroon tayo ng magandang bahay, magkaroon tayo ng sasakyan, maginhawa ang buhay. Hindi po masama. Sapagkat napakagandang maranasan na tayo mayroong masaganang buhay. Sapat tayo sa lahat ng bagay. Ngunit alam naman natin mga kapatid na ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng bagay na yan. Ang Diyos ang patuloy na magpupuno dun sa lahat ng ating mga kakulangan. Ang Diyos ang patuloy na magpo-provide sa yung mga kapatid. Patuloy na naglalaan. Our great provider, yung ating Panginoon. Hindi masama na mangarap ka na marami kang pangarap sa buhay. Ngunit sinasabi ko nga po kanina, kailangan sa lahat ng mga bagay na ating pinapangarap, dapat lagi nating kasama ang Panginoon. Sapagkat nandun ang tagumpay, nandun ang patuloy na pagsama, nandun na hindi tayo mabibigo. Hindi na, kapag inaasa kasi natin sa tao, maari tayong masaktan, maari tayong mabigo. Ngunit kung sa Diyos nating inaasa ang lahat ng bagay, hallelujah, tiyak yung tagumpay. Kawikaan chapter 4 verse 25. Aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 25. Ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Aklat ng Kawikaan? 4:25. Ang sabi po rito mga kapatid, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, at ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ibig sabihin mga kapatid, nakapokus tayo doon sa mga bagay na katulad ko nga po sinasabi ko kanina mga panlangit. Dapat yung vision natin, yung tinatanaw natin, nakikita natin kung ano yung mga bagay, yung mga pangako ng Diyos sa patuloy natin pinangahawakan na nakikita natin. Yung matagumpay na paglilingkod, yung masaganang buhay kasama ang Diyos, nakikita natin. Bagamat hindi pa nangyayari sa atin, tayo umaasa na mangyayari yun. That is faith, pananampalataya. Aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Tayo umaasa dun sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ngunit umaasa tayong mangyayari ito dun sa hinaharap. Hallelujah! Napagkabuti ng Panginoon. Aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 8. May oras pa po tayo mga kapatid. 7 minutes pa po tayo. Mahaba-haba pa. Hallelujah! Sabi po roon, yung paglalaan at pagtatalaga. Aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 8. Sabi po rito, sabi ni Apostol Pablo, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid at malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa nyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Isipin natin yung mga bagay na nakakabuti, karapat-dapat, kagalang-galang, at hindi makakasira dun sa paglilingkod natin. Hindi makakasira dun sa pagkatawag natin bilang isang kawal. Hindi tayo malalayo dun sa direksyon ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Dun sa misyon na dapat nating, hallelujah, daanan. Hallelujah. Dako tayo mga kapatid doon sa ikatlo. Dapat tayo maging tapat at masunurin. Sa lahat ng pagkakataon, yung katapatan dapat daladala natin. Dapat lagi din tayo masunurin. Ang natatanging layunin ay bigyan ng kasiyahan na nagtalaga sa Kanya. Sundin at tuparin ang mga panuntunan ni Kristo. Dapat tayo maging tapat. Huwag laging takas ang takas. Kapag nakakaranas sa problema, tatakas, aalis. Iiwanan yung ministeryo yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang Brother Romulo po nakakilala September 13, 2013. Ngunit nagtalaga po ako ng buhay ay ito na lamang pong year 2020. Dahil isa po ako sa Kristiyanong talagang takas ang takas. Isipin niyo po yun, 7 years po akong patakas ng patakas, takas ng takas. Kapag nahihirapan, kapag hindi nagagandahan doon sa sitwasyon, dilipat ang lugar. Pupunta sa lugar na pwede at talagang nalayo sa kalooban ng Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoon na tayo nakapanumbalik sa Panginoon. Sadyang napakabuti ng Panginoon na hindi tayo sinusumbatan na
Kahit tayo patakas-takas, kahit may mga bagay na ginagawa tayong hindi nakalulugod sa kanyang banal na harapan, patuloy pa rin. Nandyan ang Panginoon para tayo ay yakapin, para tayo ay tulungan na makabalik sa Kanya. Hallelujah. Lagi siyang open arms sa atin para dun sa mga bagay. At salamat sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin, sa buhay ko na naging daan upang at makita ko na gaano katapat ang Panginoon. Gaano kadakila ang Diyos. Hallelujah. Gaano na binibigyan tayo ng pribilehiyo na at pabor ng Diyos kahit na may mga pagkukulang tayo. Nandun palagi yung provision na mararanasan natin yung pabor ng Panginoon. 7 years po akong pag-gala-gala, palipat-lipat ng lugar. Kahit nakakilala sa Panginoon, wala talagang pagtatalaga ng buhay. Ngunit salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na patuloy po tayong binigyan ng Panginoon ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya at makapagtalaga ng buhay. Salamat sa Kanyang katapatan. Ang inyong pong lingkod ay tapos na doon sa extension, doon sa ating pong online class. Nakagraduate po ang inyong lingkod noong August 23, ng nakaraang Sabado. At salamat sa katapatan ng Panginoon sa loob ng 3 taon na binigay ng Diyos na nakapag-aral po ay nandun yung pagsama ng Panginoon at patuloy na naranasan yung kabutihan ng Diyos. Kaya ngayon, tayo po ay nakatatayo, hindi dahil sa aking lakas, hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil sa Diyos sa buhay na patuloy na nagbibigay ng kalakasan, kagalakan sa paglilingkod. Sabi po doon, kailangan tapat tayo at masunurin. Ito pa rin natin yung mga utos ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na nating mararanasan? Tingnan po natin yung aklat ng Exodus, chapter 19, verse 5. Doon sa tapat at maging masunurin na kawal. Sabi po rito, aklat ng Exodus, chapter 9, verse 5, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Hallelujah. Sinasabi niya po ito sa Israel na kanya ang buong daigdig, ngunit itatangi ng Diyos ang kanyang bayan. Gayon din tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya. Kailangan makita sa buhay po natin na tayo naiiba sa sanlibutan ito. Na yung pagiging Kristiyano ay nakikita sa ating mga buhay. Kahit sa trabaho, saan man yung ating lipunang ginagalawan, kailangan nakikita sa atin na tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga Kristiyano. Hindi ba yung magugulat na lang na kapag nakita yung resume mo, yung mga pagkakataon na, ay, born again ka pala. Doon pa lamang lang nalalaman na, ay, born again ka pala. Dapat pagkakita pa lamang sa pamamagitan ng ating mga kilos, pananalita, sa ating pakikitungo, nakakakitaan na tayo talagang Kristiyano. Tayo born again. Hindi yung saka na lang nila malalaman kapag medyo matagal ka na dun sa trabaho mo, dun sa eskwelahan. Dapat pa, unang kita pa lang sa atin mga kapatid, nakikita na tayo mga Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Tunay na kawal ni Kristo. Hallelujah. May 2 minuto pa po tayo mga kapatid. Ang sabi po rito sa ika-4 na katangian na dapat meron ng isang mabuting kawal ni Kristo. Courage. Kailangan may lakas tayo ng loob. Hindi dapat mawala sa buhay natin yun. Hindi pa lagi tayong uulkot-ulkot. Hindi dapat tayo magiging mahiyain. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang lahat ng tao. Lakas ng loob. Ang isang kawal ay hindi takot sa paghihirap o pagsubok. Sa halip, hinaharap niya ito ng buong tapang at lakas ng loob sa tulong ng Diyos at nananatili sa labanan na nagpupunyagi hanggang makamit ang gantimpala. Kailangan yung lakas ng loob, hindi nawawala po sa atin. Ang sabi ng aklat ng Josue, chapter 1, verse 9. Di bagat ano sabi po doon? Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Aklat ng Josue, napakalinaw niyan mga kapatid. Hindi dapat nawawala sa ating mga buhay yung lakas ng loob. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakas mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hindi dapat tayo laging nahihiya o mahihiyain. Ang pagiging Kristiyano, kailangan, sinasabi ko po nga po minsan, kailangan makapal yung mukha natin. Makapal yung mukha in the sense sa mangangaral tayo ng salita ng Panginoon. Magsisir tayo ng gospel.
Makapal ang mukha in a sense na nakikita sa atin si Kristo. Hindi yung makapal ang mukha dahil sa mga ayuda o anumang bagay sa sanlibutan ito. Kailangan makapal yung mukha natin sa pagiging Kristiyano natin, sa pagiging kawal. Ganyan din, alam po natin yung sinasabi ng aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 10. Ako'y sa iyo, hindi ka dapat mangamba. Huwag kang matakot. Ang sabi po doon, napagkalinaw ng salita ng Panginoon at yung mga pangakong ito sa atin ng Diyos na ating pinangahawakan ang nagiging katatagan natin. Yung lakas ng loob, mga kapatid, hindi dapat mawalay sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo. Overtime na po pala tayo. Last na lang, mga kapatid, mag-extension po tayo ng kaunti. Sa ikalawang katangian, dapat may commitment tayo. Tipanan at pangako. Tapat sa sinumpaan tungkulin. May maayos sa pagdesisyon upang hindi matanggal sa labanan. Hindi kinakahiya ang pagiging kawal. Sabi po doon sa aklat ng Kawikaan chapter 16, verse 3. I-commit natin yung ating mga sarili sa Panginoon. At alam po natin yung mga hinahangad natin ay ating makukuha. Magtatapos na tayo, mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang Timoteo. Magtatapos na po tayo dito. Chapter 6, verse 11 to 14. Ano po sabi po rito? Ito yung ating conclusion, mga kapatid. Aklat ng unang Timoteo chapter 6, verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sabi ko nga po kanina sa mga sanliputang bagay. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ang nang mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyang ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang inutuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sabi po rito, panghawakan natin, sikapin natin nang mamuhay ng matuwid, makadiyos at may pananampalataya at pag-ibig. Ipaglaban daw po natin yung mabuti ang ating pananampalataya. Panghawakan natin ang buhay na walang hanggan sapagkat dyan tayo tinawag ng Diyos. Salamat sa katapatan ng Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, yung pagiging kawal po natin, mga kapatid, nung tayo kumilala sa Panginoon, dapat nating ipamalas sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Hindi dapat nahihiwalay ang Diyos o yung pagkakatalaga po natin, yung pagkatawag sa atin. Huwag po nating ihiwalay sa ating mga sarili. Salamat sa kanyang katapatan. Salamat sa patuloy na pagpapala ng Panginoon. Nawa po ang mga salitang nahayag sa umagang ito ay nagbigay sa atin ng panibagong hamon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Ama, aming Diyos, sa mabuti, tapat, dakila at walang katulad. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito. Muli, may pagkakataon kami, Panginoon, na patuloy na mapagbulay-bulayan ang iyong banal at makapangyarihan salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay nga na patuloy kaming maging mabuti, maging tapat, maging masunurin, may pagtatalaga ng buhay, maging mabuting kawal ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa buhay na ito, Panginoon. May mga pagsubok man kaming pinagdaraanan, sitwasyon ng buhay na para bang gusto nang bumitaw ng aking mga kapatid. Ngunit patuloy, Panginoon, hawakan niyo po sila, tulungan niyo po sila. Patuloy niyo silang pangunahan sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala ninyo sa bawat araw na lumilipas sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, at sama-sama po namin panalangin, Lord God, patuloy niyong ingatan, palain ang inyong lingkod, Panginoon. Ang Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Glenn Masaredo. Kayo yung Diyos sa patuloy na magpala sa kanyang buhay, sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa, ang iyong proteksyon, ang iyong pagsama, ipatuloy niyang maranasan, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa lahat ng kamangamang paraanan sa paglilingkod. Patuloy mo siyang pagpalain mula ulong kang talampakan, patuloy niyong buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa masaganang pagpapala sa kanyang buhay. Ang buong Masaredo family, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng kapasturan, ang lahat ng inyong mga lingkod, lahat ng mananampalataya, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo po silang, Panginoon, sa lahat ng district supervisor, Lord God. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na papasok sa trabaho sa mga pagkakataong ito. Ingatan niyo ang kanilang mga buhay, Lord God. Patuloy niyo po silang samahan, pangunahan at makita kayong palagi sa kanilang mga buhay. Liwanag nit kalawalhatian ay patuloy na magningning sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God, sa umagang ito. Dalangin ko po ang mga salitang aming pinag-aralan ay
Patuloy na matanim, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Patuloy itong tumubo, lumago, mag-uhay, bumunga ng napakarami pagbubunga at makita sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa katapatan ninyo. Salamat sa patuloy na pagpapala ninyo, Panginoon. Tulungan niyo kaming palagi na makasunod sa inyong dakilang kalooban at patuloy na mangyari, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo. Luwalhatiin kayo aming Ama. Dakilain kayo aming Diyos na pagkabuti po ninyo, Panginoon. Ano mang pinagdaraanan ng aking mga kapatid, tulungan niyo po sila, Panginoon. Abutin ang lahat ang ninanasan ng kanilang mga puso sang-ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat, Panginoon. Pagdadakila, pagluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, Brother Romulo Flores mula sa District 2, lalawigan po ng Marinduque. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Patuloy tayong lumakad sa katwiran ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Magandang umaga pong muli. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos.